Mayor, mayang hapon. May hapon. Pwede kang pakilala, Mayor? Pwede ka mong introduce sa self mo? Ay, okay. Ako gali, no? Si Mayor Clemente B. Pidok sang munisipyo sang Norala, South Cotabato. Yes, Mayor. Can you please share to us how you develop your municipality? Since ikaw ang nakalipong as what you said ganiha, nawala ang mga carnapping, nag-lesser ang crimes, kag the more pagid naglimpyo at nag-progressive ang munisipyo niyo. Siyempre, pagka sang ako na ang nagpungko bilang mayor, siyempre taga-diri magkikita, no? Nakaibalo naman kita kag almost kilala naton ang kag-familiarize ang mga relasyon sang tao sa within the municipality. So, una, labi na gid atong mga drug surrenderies nato, atong mga PWDs naton. Wow. Gipatawag din, nagkaroon ako sang programa para sa ila. So nag-allocate kita sa pondo para sa ilang ano ni siya, livelihood. Anong tawag sa programa niyo to, Mayor, para sa ila? Kuando isa ka programa nga livelihood pinaagi sa paghatag sa ila sang mga tools, no? Like for example, mga welding machine, Wow. mga electric drill, electric grinder, Mahal. planer, kag iban pa nga mga carpentry tools. Dinaghatag man kita sang livelihood program pinaagi sa pag distribute sa ila sang mga baka, no? Pinaaging raffle naton kay hindi man naton kay almost mga 400 plus ang aton mga may mga PWDs, no? So continuous na siya every year na naghahatag. Din magkaroon pa kami sa mga symposium ginabudgetan nato under sa MPUC naton. Kag siyempre ang aton mga with the collaboration sa aton PNP, mga enforcers naton para nga continuous ang aton programa para dira, no? Kag sa pag-educate, no, nagkaroon man kita sa mga mental health awareness. Kasi may mga cases kita diri nga naga-suicide, no? Labi na gid ang mga kabataan, no? So pinaagi sa nga mga programs, so para ma-educate man sila, mahatagan sang advice sila, mag-guide natin sila, then mapaintindi natin sa ila kung ano ba ang mangin papel nila sa society, no? So may mga pulis kita dira nga maayo sa health, no? Sa health. So ano siyang ginahimo naton kag padayon sa subong. Siyempre medyo nagbago naman ang administrasyon sa ibabaw. Siyempre naglakas loob naman adtong mga kabataan nga dati noted sila nga nagapost ang droga, then nagagamit sang droga. So may pipila nga nagabalik. Pero mamonitor man sila gihapon kay ano man wala man unta nga aton nga
mga intel sa aton PNP. Luwas dira may army kita nga mga intel man nga naga-monitor sa movement kay ti na nadeklara na ning banwa sang Norala nga drug free. Wow, when was that? Last year pa. So siling ko mo na gani nga once nga conduct ang aton mga barangay sang General Assembly sa barangay, pag may panahon ako ginakadtuan ng gid para ma-follow up naton sa aton mga kay kada mo nag-attenda mga parents man pipila lang ang kabataan, no? So para maka-disseminate kita sang mga information na mismo sa ilang family, sila man ang magbantay. Wow, very good. Buligay lang kita siling ko. Dapat hindi lang kita magsalig sa aton kapulisan, sa aton mga elected officials, kundi nga kita mismo within the family, mabantayan man naton kag magayda naton ang aton mga kabataan nga medyo naglihis, no? Wow. So akon from the start nga nag-mayor ako, hindi ako gusto nga may patay-patay, no? Ang past administration pila ka mga suspected poser and user diri nga mapatay mismo sa ilang nga balay. Oh. O ginasulod sa ilang nga balay. So daw kapait man, kabugat man nga mabaton sa pamilya. Although mabiyang siling nato nga noted naman na, balaan naman na nila nga nagagamit ang bata nila, nagatulak, pero sa pamilya, ang bibisan nakalain once nga madula ng kabuhi. Siyempre magsakit ang buhot nila, no? So, amo na gani nga under my administration, kung may mga enforcer mangid nga magsulod kay ginapakamaayo ko nga ang atong mga enforcer nga nagasulod diri labi na gid ko may gina-target sila nga subject. Nagapabalo, nag-coordinate man sila sa akon. Wala man ko nagasiling kung sinuna. Oo. Kaya hindi man ko gustong madudahan nila kita nga basi kung ginaprotektahan ta, no? So, after lang sina, kung kaisa ginamensionar na nila nga mo ni siya ang target. So, okay lang. Basta ang hangyo ko lang. Amo lang na dakpa lang ninyo. Hindi lang pag patya kay tagaan ta sila chance nga magbago. Wow. So when it comes naman sa mga projects, siyempre may mga projects kita from the provincial government, from the national, mayroon kita mga projects under sa LGSF, under sa pag-supervise ang Department of Interior and Local Government sa DILG. Then may mga congressional funded kita nga mga project labi na gid kadamuan. Ang priorities ang aton congressional office is ato mga request naton nga mga river dike protection. Itungod nga along Banga River, pila ka barangay from upstream is Barangay San Miguel, part o Barangay Lupisaina, Puti, Barangay Aquino, Barangay Kibid, Barangay Dumagil, Barangay Simsiman, and Barangay Matapol. So almost mga 8 barangays. At gaano po to kahaba? Ilang kilometers po yung kailangan natin? Ay, maba. From the boundary of Barangay Rizal, Sangbanga, from Barangay San Miguel downstream to Barangay Matapol. So amo na siya ang amo na siya ang boundary. Amo na siya ang boundary sang Sultan Kudarat part sang Isulan. Tika mo na siya pito. Mga almost mga 18 to 19 kilometers. Amo na siya more or less
Mga 18 to 19 kilometers. Okay. Mm. And this, pag natayo ito, it will benefit the barangay sa sinabi mo kanina. Oo. Ang paglampas ang may part abi ang sa kabilang side part sang barangay Tacorong. Tacorong na. Tacorong. Mag-start sa boundary sang Simsiman and Dumagil down to Barangay Matapol. Ang right side downstream is sakop sang Barangay Rejamuda ug Tacorong and Barangay ang diri sa Simsiman, din downstream to Barangay Matapol, Rejamuda pa rin. Okay. So, Mayor, ano pa ang gusto mo na mahitabo diri sa munisipyo mo? Dapat kita gusto mahitabo. Pwede mo i-story, short lang, pero pwede na itong masiling ng mahitabo. So, una is nag-try kita, no? Nag-invite kita sa mga multi-millionaire nga mga kumpanya. Like for example, Dole and Dole Philippines and Sumipro. So, nagpadala sila sa mga technical personnel nila. So, hindi makapasa ang amoniria sa ilang study. Hindi makapasa. So, kami diri sa Norala is purely farming, and ang main crops namon diri is rice. May corn pero gamay lang, may palm oil gamay lang. So ang main crop namon diri is palay. Kaya tinawag ang Norala nga rice bowl of the south because of the wide rice field. And most of the rice field is irrigated. Wow. Ang ibang diri is ang source is Banga, no? Banga River. Din diri sa west portion is ang source is Ala River. Ala River. Wow, very abundant. So, do you have a portable water system already of your own water district here in your municipality? Bila ka barangay, siguro ang ginaservisyohan karon, no, and operationally, ang Norala Water District is we have pila ka barangay. How many barangays ang ginaservisyohan? Number one is siyempre poblasyon. We have 3 pumping station. Wow. One of our pumping station is located at Barangay San Miguel. Then ang number 1 pumping station is located here in Barangay Poblacion. And the other one is located at Barangay Lapos. Wow. So we have 3 water pumping station. So ang barangay na ginasuplayan is Barangay San Miguel, Lopisaina, San Miguel, Poblacion, Lapos, and Liberty. So out of 14 barangays, we have 5 lang ang ginaservisyohan sa Norala Water District. Pero may mga proposal kita, labi na gid sa part sang Barangay Puti ang Tinago. May source kita dira nga pwede nga mag-supply sa whole municipality, no? So it needs malaki na pundo. Is it a deep well or spring or river? Spring. So, pwede siyang level 3 water system na? Kung mapostro at saka ma-implement,
napasahan naman nato nila sa DBM, no, nga mapunduhan worth 150 to 200 million. And as of now, the provincial government have already started sang ilang project water system part of Barangay Puti, no? Na-start na sila pero kulang-kulang pa. Ang ila is ang maserbisyohan lang is only Barangay Puti. Pero ginalantaw sang mga nag-check nga kaya kay dako man ang kandira pools. May pools kita eh. So every waterfalls here. Wow. May pools kita. So wala man na bisan summer wala man nagaminyan ang tubig. So that's for passive. So ang kwan gani ang Manila gani ang source nila is river eh. Pero yung mga desalination plant nga mag-purify isang tubig. Oo. So itong sa inyo dito is malinis na, hindi na kailangan ng desalination. Malinis na. Is this potential for hydropower? Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi siya makaya. Pero malakas ang tubig niya, hindi natutuyuan. Hindi natutuyuan. Bisan mag-summer pa. Then, ang power source nyo dere sa... Coteco. Coteco. How many population you have here, Mayor? Dere sa Norala? Yes po. Oo. Based on the population survey 2020, na kita sa 55,000. So, ongoing karon ng population survey. It's possible akit for 60,000. So, depende. Kaya ang ibang pinag-control naman sa bata. And then your registered voter, Mayor? 30 plus. 30 plus na. 35, 37, 30 plus, 35, 37. Hindi man sure makaabot pa. Basta mga 30 plus. Okay. So pinakataas na ang turnout is 70 to 80% of the total registered voters. Okay. So, Mayor, ara pa ka mo gusto na ipaabot sa national government o gusto ihambal sa ila or gusto pa ngayon na bulig? Ay, oo. Please take the opportunity, Mayor. Kung tabang, no? Please. Kung talagang it needs malaking pera pa talaga, pondo ang dapat. Kasi number one is gusto ko para madali man accessible lahat sa mga farmers natin. Lalo na kung harvest time na para guminhawa man yung mga farmers natin. Dapat yung mga farm to market roads natin ay masemento. Kasi pag grabiling lang yan, once na maulanan, mag-erode, wala na. Pwede mong mention, Mayor, ang gusto mo pang ngayon ng mga barangays ng FMRs? Halos Tanan. Halos lahat ng barangay. Lahat ng barangay gusto ko talaga. Yan man talaga ang malaking pondo na hinihingi natin sa national government na sana mabigyan man lang kami ng malaking pondo para doon sa aming mga farm to market roads. Kasi ang makabenepisyo yung ating mga local farmers na hindi naman sila mahirapan sa pagpalabas ng kanilang mga produkto sa panahon ng harvest time, no? Even yung mga equipment natin, yung mga hauler natin, kung maganda ang road condition natin, mismo doon sa tabi ng kanilang mga palayan ay makakarating yung mga cargo trucks na kinakargahan ng ating products, no? Pero kung hindi maganda yung road condition natin, magbabayad pa tayo doon sa kalabaw na mag-haul ng ating mga produkto. Pero kung maganda ang road condition natin,
mismo doon sa tabi lang ng rice field ng ating mga farmers ay doon na papark ang kukuha, ang kakargahan ng ano natin, yung mga harvest na proceeds natin. So aside from FMR's mayor, ano pang gusto niyo pa ngayon sa national government? Please take the opportunity. Number one. Kasi one time no, nagkausap kami ni BBM, ni Presidente. Tinatanong niya ako kung ano ba talaga ang problema at saka problema din, solusyonan natin, sabi niya. Sabi ko, President, ang pinaka-problema namin during harvest time, biglang babagsak ang presyo. Kasi control tayo ng mga private businessman. Control lalo na yung iba, yung maliliit lang na controller kasi uutang ng mga farm inputs, nag-finance yung mga rice traders natin. Siyempre, pagdating ng harvest, doon mo naman ibenta yung iyong harvest, yes. No? So, ang problema is basta sabay-sabay na ang harvest, babagsak agad-agad ang presyo. Sabi ko kay Mr. President, ano ang magiging solusyon at maitulong natin? Sabi ko, President, yung mga IA natin, existing, yan naman ang nagpapatakbo ng ating, at saka nag-monitor ng ating irigasyon. So, ang pinakamaganda, through IS, Irrigator Association, magkaroon kami ng malaking load ng mechanical dryer. Okay. Mechanical dryer. So, mechanical dryer. Okay. Mechanical dryer. So, yung mga nag-drive nagda-drive, kaya niyang i-dry yung mga tag 10,000 sacks a day, 5,000 sacks a day, na kung may dry palay ikaw, kahit na NFA, mahal ang presyo ng NFA. Ang problema naman sa mga farmers ngayon, talagang umaatras sila na ibilad yung kanilang harvest dahil nga yung mga manual na nagabilad masyadong mahal. Imagine 50 pesos to 60 pesos per sack. Okay. Kung mechanical dryer, wala na. Yes. Pag dry niyan, kahit hindi mo na ilagay sa sako, diretso na lang sa silo ng rice mill. Kasi may malalaking silo ang rice mill dyan. Diyan mo na lang ilagay, wala nang gasto sa sako. Ang bibili mo na lang sa sako is yung clean rice na, yung talagang bigas na. Wow. So aside from that, Mayor, ano pang gusto niyo pa ngayon? Ay, kung ano, yung market namin. Yung public market. Public market. Yun, number 1 yan. FMR, mechanical dryer, public market apa? Siyempre, yung mga assistants natin, lalo from the Department of Health, kasi minsan nagkakaproblema tayo rito na ang mga constituent natin minsan, yung iba, lalo na yung mga kapatid nating lumads, IP, hindi talaga makakaya na magbili doon sa mga reseta ng doktor, lalo na kung branded. So, dapat madagdagan at mabigyan man tayo ng pondo to purchase medicines para doon sa nangangailangan. Ara pa, Mayor? Kung sa peace and order, wala akong problema. No? So, amo lang din So, sila. yan lang ang At saka yung ipapatuloy natin yung mga assistant ng ating farmers, yung mga tupad natin, yung mga tulong pangkabuhayan, yung AX natin, natin dapat ponduhan, magkaroon ng MOA sa mga private hospital, kasi yan ang kadalasan ng problema ng tao. Mabuhay pa sana, kaso lang mamatay na lang
dahil nga wala nang ipagtustos, wala nang itustos sa pambili ng gamot na resita ng doktor na kailangang dalhin sa mga tertiary hospital. Pero talagang pwedeng dalhin, pero ang problema, walang sapat na pera na pambayad doon sa ating mga tertiary hospital, lalo na pag private. So dapat magkaroon tayo ng MAEP, yung assistance, no? Medical assistance na ipopondo doon sa isang private hospital na in case na may tao tayo na i-refer natin doon, matulungan natin through MAEP. Yan man talaga ang importante, no? Wow. So, kung wala na, Mayor, any message po natin para sa taong bayan ng Norala? Ay, okay, no? So, salamat, no, sa mga palangga naton ng mga katawhan sa bugos ng Banwa sa Norala. Ako bilang mayor ninyo nagapalabot, no, sang pagpasalamat sa tanan, no, nga mga katawhan nga wala man kamo nagasawa sa pag suporta sa amon nga mga elected officials, tungod nga kamo man, no, kamo man ang dapat namon pasalamatan, kay kung hindi tungod sa tao o hindi tungod sa inyo, wala man kita sa posisyon ngayon, no? So always labi na gid ang mga katawhan naton nga ara sa mga riverbanks. May mga warning sign naman kita pag ara ta sa danger zone. Hindi na kamo magpaugtas nga i-check pa kamo, sikaron pa kamo sa atong barangay official to evacuate. So hindi na kita mahulat para maiwasan naton ang mga disgrasya, labi na gid kung may mga magkaroon sa mga flash flood ngayon, no? Oo. Hindi lang flash flood, kundi nga pag magtaas ang tubig, masulod sa balay, ang kuryente ang delikado, no? Kaya walang sinasanto yung kuryente, no? Ang electricity, wala sang sinasanto na daw, kidlat na, no? Wala kita kalaban-laban dira. So halong kita tara, no, halong kita nga mga katawhan, no, labi na gid subong ang panahon, hindi naton may balaan ang lakat sang panahon nga mainit, gulpi mag-ulan, no, kag wala untat ang pangayo sang tao diri, damo nagakalamatay. Okay, so halong kita labi na gid sa mga hindi naton makilala nga mga tao nga nagasulod sa aton community. Palihog kwan lang, dapat magiging vigilant kita para maprotektahan naton ang aton banwa kag ang aton mismo nga personal, ang aton pamilya dito sa mga nagabalak sang hindi mayo, no? So wala na. Okay, Mayor.